May update po si Emil Sumangil, kaugnay pa rin ang tinatawag na Bilibid-19, itong mga big-time drug lord na ikinulong sa National Bureau of Investigation na ngayon nga ay inilipat naman ng pasilidad. Emil? Magandang hapon, Jiggy. Kinumpirma ni NBI Director, Attorney Virgilio Mendez, na nilipat na rin kulungan ang isa pa sa mga tinaguriang Bilibid-19. Hindi niya muna pinangalanan ng inmate na ito at naglahad pa ng karagdagang detalye. Ayon kay Mendez, Chigi, pinagtulungang gulpihin ng mga big-time na inmate ang kanilang kasamahang bilanggo. Sa investigasyon ni Mendez, lumilitaw na pinagdudahan ng inmate na ito na siyang tumutuga at nagbibigay ng impormasyon sa NBI hinggil sa kondisyon at kalagayan ng Bilibid-19, yung kanilang mga kaibigan sa loob. Nitong nakaraang Huwebes, isa pang inmate ang inilipat matapos na ikantama mismo nito kay DOJ Secretary Laila De Lima na kung papaano nakakalusot mga cellphone at iba pang gadgets papasok sa piitan nitong tinaguriang Bilibid-19. Sa ngayon, 17 na Jiggy ang nasa piitan nitong tinaguriang Bilibid-19. Para kay Mendez, hindi na sila natutuwa na manatili roon ang grupong ito. Kung maaari raw, ilipat na ito dahil nagmimistulang gwardiya na lamang yung mga ahente ng NBI at hindi na napapatupad at apektado na yung kanilang pagganap sa kanilang tungkulin sa pag-iimbestiga sa iba't ibang mga kaso. Bukod sa jammer, Jiggy, sinabi rin ni Mendez sa GMA News na pati raw CCTV, sinira nitong mga nakalipas na araw. Bumuo na ang investigating team, ang National Bureau of Investigation para siyasatin ang umunay kalokohan sa NBI Detention Cell. Kahapon, surprise ang binisita ni Secretary Laila De Lima ang regular detention facility ng NBI. Iba ito doon sa piitan ng Bilibid-19. Ayon kay Mendez, sa congestion ng piitan na dismaya si De Lima. Sa halip na 30 lang kasi, nasa mahigit 9 na po ang inmate, Jiggy, na nasa regular detention facility ngayon ng National Bureau of Investigation. Ito nakalipas sa mga araw rin, ilang cellphone ang nakuha sa regular detention facility. Jiggy. Emil, dito sa investigasyon na ginagawa ng DOJ at NBI, klaro na ba talaga kung sino yung naging kasabwat ng mga bilanggo, yung Bilibid-19, dyan sa pagpupuslit ng cellphone at paninira doon sa ibang kagamitan dyan, Emil? Unang-una, Jiggy, batay na rin sa ating naging panayam kay NBI Director Virgilio Mendez, dinamantala niya yung pagkakataon para linawin yung naglabasang mga ulat. Sinasabing 3 raw NBI agents ang sinibak na sa tungkulin alinsunod sa kautusan ng isang mataas na opisyal ng National Bureau of Investigation. Sa kanyang paliwanag kanina, wala raw katotohanan ang na ito nangangahulugan. Patuloy pa rin daw gumugulong ang pagsisiyasat. Ikalawa, Jiggy, mayroon na silang hint. Nakikita na nila kung sino-sino yung mga personalidad di umano. Di lamang itong mga taga-NBI, kundi pati yung mga taga-Bureau of Corrections na nakadeploy dito sa NBI Detention Facility na sinasabing nakikipagsabuatan dito sa mga galamay ng Bilibid-19 para matagumpay nga na maipalusot yung mga kontrabando. Pero Jiggy, nakiusap muna siya na kung maaari, hindi muna ibigay yung eksakto mga detalye tungkol sa kanilang investigasyon. Hindi rin siya nagbigay ng tinaktang petsa kung kailan nila ilalabas ang resultang ito. Pero meron na raw silang nakikita ang kumpagay lumilinaw na yung kanilang pag-iimbestiga sa mga ulat na ito. Jiggy. May impormasyon ba kung magkano ang tinatanggap nitong mga kasabwat ng mga drug lords na ito kapalit nung paninira sa gamit o di kaya pagpupuslit ng mga communications equipment, Emil? Sumentro tayo, Jiggy, doon lamang sa pagpapalusot ng mga cellphone, charger at yung mga iba pang gadget, yung telecommunication equipment. Mismong sa bibig ni Secretary Laila De Lima, nagmula, alinsunod na rin at patay sa mga impormasyon kanilang nakalap, 1 milyon hanggang 1.5 million pesos di umano ang pinapakawalang pera nitong mga miyembro ng Bilibid-19 para makalusot sa kanilang piitan itong mga telecommunication equipment na kinakailangan nila sa loob sa kanilang operasyon. Tinanong natin ito kay Director Mendez ng National Bureau of Investigation kanina, pero ayaw niya munang patulan ang mga pahayag na ito. Kailangan muna raw magkaroon ng matibay na basihan bago siya magbigay ng konklusyon sa mga impormasyon na yan, Jiggy.
At bilang panghuli, Emil, yung itong paglilipatan, gaano kasigurado naman yung DOJ na magiging magiging maayos na yung kalagayan, maayos ibig sabihin wala nang makakalusot na ganyan. Gaano sila kasigurado doon? Ang sinasabi ng Department of Justice tungkol sa issue na yan, Jiggy, ay magde-deploy sila ng karagdagan tauhan ng New Bilibid Prison doon sa bagong paglilipatan dito sa tinaguriang Bilibid 19. Ikalawa, yung rotation ng mga tao ay mas magiging madalas para yung familiarization, yung familiarity na sinasabi nila ay hindi magkaroon ng puwang dyan sa pag-alagakan doon sa paglilipatan ng Bilibid 19. Nagkaroon din tayo ng pagkakataon para makausap ilang opisyal ng Bureau of Corrections noong isang linggo. Bagaman wala pa rin itinatatang petsa kung kailan magagawa itong mga structure kung saan niya ililipat itong Bilibid 19. Sinasabi nilang magkakaroon na lamang ng 2 inmates per cell. So, ito raw sa ganitong pagkakataon, posible kahit papano mababawasan at maiiwasan yung irregularidad, yung kalokohan sa loob ng New Bilibid Prison kumpara sa dating sitwasyon nung sila'y nananatili pa dyan sa mga kubol-kubol na yan, Jiggy. Maraming salamat, Emil Sumangil.